Pagkatapos niyang ma-skim putan ng kanyang gamit ang scrub brush, ginawa niyang pang design. Habang basa pa ang kanyang skim, nilalapat niya naman itong scrub brush doon sa pader. Napakahusay ng ganitong paraan mga sangkay. Magandang design sa pathway. Gamit ang flat bar, round bar, ginawa niyang guide, pang design sa kanyang pathway. Napakahusay ng ganitong paraan mga sangkay. Matipid na at maganda pa. Nito mga sangkay para siyang correction tape. Pero ang binubura naman natin dito ay ang mga dugtungan ng ating board. Nilagay niya ang mesh tape niya doon sa loob, then naglagay din siya ng skim coat. Ang paggamit naman dito ay katulad lang din ng correction tape. Itatapat mo lang siya doon sa mga dugtungan na parang nagbubura na. Ilalapat mo lang yung dulo ng yung mesh tape, tsaka hihilain kasabay na din ang skim coat dyan mga sangkay. Pag ganito ang korte o style lang yung hagdan, ganito ang gawin mong diskarte kapag magpapalitada ka. Gamit ang timba, ginawa niya itong plangketa para maging guide sa pagkukorte ng kanyang hagdan. Pagkatapos na itong makortehan gamit ng timba, hinagod niya naman po ito ng rodelang bakal. Napakahusay ng kanyang paraan. Gamit ang PVC pipe, ginagawa niyang pang design sa kanyang poste. Sinatin niya lang sa gitna ang kanyang round pipe. Gamit ang semento, maglalagay lang siya ng halo doon sa kanyang pipe. Pagkatapos ay actual niya naman ito doon sa lalagyan niya ng design. Hirapan ka maglagay ng junction box o utility box, ganito ang gawin mo. Gumamit siya dito ng kahoy, inaktwal niya ang pagsukat doon sa tornilyuhan. Then after niyang maguhitan, nilag niya ito ng pagkatapos kinat niya ang ulo nito gamit ang plies. Naglagay din siya dito ng level bar na maliit sa may kahoy. After niyang maglagay ng semento doon sa may butas, tsaka niya naman ikanasa ang kanyang utility gamit box. Ang level bar, madali niya itong mapapantay. Napakahusay ng kanyang paraan. Natin itong mga sangkay. Ano kayang klaseng machine tool ang gamit nila? Kahit yung pader, napakadali niya lang maikat. Sa ibang bansa ito kasi mga bricks yung gamit sa wall and walang bakal. Napakahusay ng machine tool na ito mga sangkay. Silin natin mga sangkay yung tools na gamit niya dito. Napakatalas kahit yung pader, napakabilis lang mahati. Parang kahoy lang yung kanyang chini-chainsaw. Napakahusay ng panoorin natin ito mga sangkay. Napakahusay ng kanyang diskarte sa paghahaspe. Gamit lamang ang brush at ang pintura. At hindi na siya gumamit dito ng wood grain painting tool. Gamit lamang yung brush, nakakapaghaspe siya rito mga sangkay. Napakahusay ng kanyang paraan na ito mga sangkay at pwede natin itong gayahin. Panoorin natin ito mga sangkay. Napakatalas ng kanyang pangkating ng bakal. Siguradong kapag ito ang gamit mo na pangkating, mapapabilis talaga ang iyong pagtatrabaho. Ganito ang diskarte na gawin mo kapag ikaw ay magkakanto. Gamit ang kanyang bara na aluminum, ginagawa niya itong plangketa para kapag binuli hindi matitibag ang kantuhan. Kapag naipwesto niya na ang kanyang bara, tsaka niya lalagyan ng halo pagkatapos bubulihin niya agad ito. Sa ganitong diskarte, mapapabilis ang iyong pagkakanto. Panoorin natin itong mga sangkay, gumawa siya dito ng kanyang pambara. Gamit ang mga retaretasong bakal, linel din niya na style bow. Pagkatapos nilagyan niya ng alambreng dulo para magsilbing pambara o pangkaya sa kanyang pinapalit at ang kanyang rodelang bakal. Ginawa niya itong pamplantilla sa kanyang siruho. Nilapan niya sa pader ang dulo ng kanyang rodelang bakal. Tsaka niya hinagod na punta sa kanan habang nakapatong ang lapis pangguhit para makuha ang tamang sukat ng siruho at pagkatapos kinat niya na po ito. Ganito ang gawin mo kahit hindi ka na gumamit ng eskwala. Hirapan ka ba sa pagsiruho? Gumamit ka lang ng cutting disc at lapis. Idikit mo lang sa pader ang iyong cutting disc habang nasa ilalim o naka-actual ang iyong tiles. I-move mo lang pa kanan ang iyong cutting disc. Yung area na wala pang guhit, gamit ka lang ng eskwala o ruler. After mong maguhitan, tsaka mo ikat. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang iyong pagsisiruho. Forma siya ng poste rito pero gumamit siya rito ng triangular na kahoy para magsilbing tornilyo panghigpit doon sa kanyang poste. Meron din siya rito 10mm na clip na nakayakap doon sa kanyang poste at kapag tatanggalin niya naman po mga kasangkay itong kanyang tornilyo, ilalagay niya lang po yung kanyang clip at pagkatapos gagamit siya rito ng square bar para iangat pataas.